Magandang araw po sa lahat. Si Jigs Carabeo po ito ulit ng Splat Communications at nandito po kami gaya ng dati para magbigay ng mga positive na balita, magandang balita at mga balitang ating kakapulutan ng impormasyon. Ah, Nang nakarang linggo po ay naglabas ng datos ang Philippine Information Agency ukol sa growth rate ng ating third quarter na gross domestic product. So ito po ay 5.9. So ano po ba ang kahulugan nitong 5.9% na GDP ng Pilipinas kung titingnan natin at ikukumpara natin sa mga ibang bansa, sa ekonomiya ng ibang bansa? So base po dito sa artikulo ni Mr. Oplas sa Business World, ang Pilipinas po ngayon, sa kasalukuyan ngayon, ang mayroong pinakamataas na paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Okay, ulitin po. Sa buong mundo, ang Pilipinas po ang merong pinakamataas na porsyento or paglago ng ekonomiya ngayong third quarter ng 2023. So yun po yan. Uh, sa ang growth po na yan ay ay resulta ng matatag na paggastos ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Doon po kasi kinukuwenta ang tinatawag na gross domestic product. So, ulitin po natin, daig po ng Pilipinas ang ibang mga bansa sa buong mundo pagdating sa larangan ng ekonomiya o ng GDP sa quarter na ito. Sa article sa Business World, ipinakita dito sa table na nandito makikita nyo sa kaliwa. So, ayon po dito sa chart na prepare ni Mr. Oplas ng Business World, kanyang isinamarize ang GDP data from first quarter to third quarter bawat taon ng 4 na po sa pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo. So kung makikita nyo po, sa taong 2023, ang Pilipinas po sa ngayon, from first quarter to third quarter ay mayroong 5.6% growth. Kanina po, yung pong 5.9% ay para lang po yun for the third quarter. So ito po, summary and average po ito ng first quarter to third quarter. So, dito sa chart makikita po natin ang Philippines ay mayroong 5.6% growth sa unang 9 na buwan ng taon. Sinundan ito ng China na may 5.2%, ng Indonesia 5.1%, ng Vietnam na may 4.3%, ang Malaysia na may 3.9%, ang Mexico na may 3.6%, ang Spain na may 2.6% at ang US na mayroon lamang 2.3%. So, imagine nyo po yun. Out of that po, sa datos na yan, hindi po ba nakakabangha na tayo ay mapabilang at makita na out of all the economies in the world, nangunguna ang Pilipinas. So on the other hand, ang mga bansang mayroong mga mababagal na takbo ng usad ng ekonomiya sa third quarter ay ang Belgium 1.5%, South Korea 1.1%, ang France ay 0.9%, ang Italy ay 0.8%, ang United Kingdom ay 0.6%, ang Singapore ay 0.5%, Saudi ay 0.2%, at ang Taiwan 0.1%. Tatlo, European countries ang nagtala ng negative growth para sa first to third quarter ng 2023. Ito ang Germany, Sweden at Ireland. Negative 2, negative 0.2, negative 0.4 at negative 1.4. So, ano pong ibig sabihin nito? So marami po kasi ang palaging na hindi naman kasi namin nararamdaman ang pag-improve ng ekonomiya ng bansa. So, ganito po yan. Susubukan ko pong ipaliwanag in a way na mas madali po nating maunawaan. So, ito po. So, ang pagbili po ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin ay dahil sa inflation. Ang inflation can be caused by several factors, pero ang isang malaking nakaka-contribute sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin
ay lalong-lalo na kung ang mga produktong ito ay inaangkat mula sa ibang bansa. Pag nagtaas ng presyo, ang halaga kunyari ng gulay na ating inaangkat o ng mga produktong petrolyo na ating inaangkat, so natural po ay tataas din ang presyo nito dito sa merkado. So ano po siya? Chain reaction po siya. So pag mas mahal nating nabili ang langis dahil hindi naman po tayo nagpo-produce ng langis, kapag dumating po yan dito ay mas mataas na rin siyempre ang halaga niyan kung nagtaas ng presyo ang binibilhan. So ganun lang po yun kasimple. So sa ngayon hindi po natin agad nararamdaman pa ang mga ang magandang balita nito sapagkat ang epekto po normally ng maganda at matatag na ekonomiya ay nararamdaman within the first 12 months to 24 months. Actually, around 18 months, 24 months. Kapag nag-take off na po ang ekonomiya or sa numero ang GDP ng isang bansa. Ano po ang mga indicators natin dito? So, unang-una, patuloy po ang pagbaba ng unemployment. So, kapag labas na rin po ng report tungkol dito, pwede nyo po yung i-research at pwede namin ilagay yung link tungkol dun sa last quarter unemployment rate ng Pilipinas. So, ang ibig sabihin po, ang mga tao, karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay may hanap buhay na. So, kung may hanap buhay sila, ay meron po silang paggastos. Gaya po nang binanggit namin kanina na ang GDP ay nako-compute sa paggastos ng mga tao sa serbisyo or sa mga bilihin, ganun pa din kasama dyan ang gastos ng pamahalaan. So, all of these things pag when computed and taken into consideration, dyan po lumalabas yung numero na yan ng GDP. So, bakit? So, imagine nyo po, third quarter pa lang. So, ano po ba yung nangyayari pagdating ng fourth quarter? So, ang fourth quarter po, na bawat taon, ay nagsisimula, at third quarter nagsisimula ang pagtaas ng mga produksyon, ng mga factory, ng mga negosyo, sapagkat naghahanda sila for Christmas. So kasi historically po, ang lahat ng last quarter ng bawat taon, yan po talaga nagkakaroon ng increased economic activity ang mga pamilya, ang mga negosyo at ang mga bansa. So pagdating ng last quarter, maraming pambili ang mga tao. So marami ang pinaghahandaan ng mga kumpanya ng produktong ibebenta, ang mga planta o ang mga factory ng mga ibebentang mga gamit. So more or less lahat po across the board tumataas po tumataas lalo ang GDP overall sa last quarter. So kung hindi po ma-overtake ang Pilipinas ng India and ng South America, sapagkat at the time na inilabas po ang article ni Mr. Oplas ay hindi pa nakapag-submit ng third quarter growth ang 2 o 3 mga bansa na meron ding maganda at mabilis na paglago ng ekonomiya, ay ma-maintain po natin ang ating estado bilang pinakamalagong ekonomiya sa buong mundo. So imagine nyo po yan. Ano po ba yung repercussion? Ano pong epekto niyan? Kapag ganyan po kasi at na-maintain natin yung ganyang stature sa pandaigdigang kalakalan, nagpapakita po ito at nagpapakita po at nagiging very attractive po ito sa mga foreign investors, sapagkat ang mga negosyante pong dayuhan o mga dayuhang mamumuhunan ay naaakit sa mga matatatag na ekonomiya at mabilis na lumalago na ekonomiya, sapagkat kung sila ay mag-i-invest dito ay makakasiguro sila na lalago din ang kanilang negosyo o ang kanilang mga investments. So yan po yun. So habang dumadagdag po ang mga foreign investments sa atin, mas lalo pong dadami ang negosyo, dadami ang magiging hanap buhay na available. And ganun, dire-diretso na po yung cycle na yun. So paano po ba nasimulan ang mga foreign direct investments na yan? Ang mga foreign direct investments po na yan na ngayon ay sinisimulan na, ay nagmula po yan sa mga commitment and pledges na nakuha ni Pangulong BBM nung siya ay bumiyahe sa simula ng kanyang term. So ngayon po, unti-unti ay nararamdaman na po natin ang epekto ng mga biyaheng iyan. Dahil po sa paglago ng ekonomiya, sa pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa, yan po ang naidudulot niyan sa ating mga mamamayan. So, hopefully, by next year at mas lumago pa at dumami pa ang mga foreign direct investments, mas malaki pa ang maki-contribute nito sa pag-create ng trabaho
paggawa ng mga produkto. Because for example, kung halimbawa po ang isang investor ay magtayo ng isang pabrika dito sa Pilipinas, mabibilang po yung kanilang production as part of the GDP. So, ganun po yun. So, mas lalo pong lumalawig ang ekonomiya natin kapag ganun yung sitwasyon. So, kami po kasi, imbis na pumatol kami sa mga usapin na walang kakwenta-kwenta gaya ng bardagulan ng mga loyalist at mga DDS fanatics, kami po sumusuporta kami sa pamahalaan sa paraan na aming makakaya. Kami po ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapaliwanag base sa mga tamang impormasyon para po sa kaalaman ng lahat. Hindi po kami mag-engage as a policy sa mga usapin at ayawin at mga usaping marites. So kung yun po ang hanap nyo, hindi nyo po sa amin yun makikita sapagkat we will refuse to engage with that type of content para lang makakuha ng suporta or ng engagement or ng views. Kami po sinisiguro namin basta kami ay naglapag ng impormasyon or ng content, ito po ay kapupulutan ng tamang impormasyon. Hindi po ito mula sa fake news o kung anumang source. So anyway, ang isa pa po namin na i-discuss briefly ay yung napabalita na maaari na daw bigyan ng bail si Senator Leila de Lima doon sa kanyang, para makalaya sa kanyang pagkakakulong. Marami po kasi yung tatanong kung ano yung opinion po namin dyan. Basically, si former Senator de Lima ay nakulong at siya ay base sa mga inihaing complaint sa kanya at base sa ebidensya ng mga inihain laban sa kanya. Ngayon, ang may responsibilidad sa pagkakapanatili niya sa kulungan o hindi ay nasa mga prosecutor na po yun ng kaso kung paano nila may papanalo na mapanatiling nakakulong si Senator de Lima or makonvict. Ngayon, kung hindi po nila magampanan ang kanilang trabaho o dahil sa mga bagong developments o mga bagong pangyayari na nagresulta sa pagpayag ng korte na makapag-bail si Senator de Lima, ay let the rule of law prevail. So kung ano po yung sinasaad ng batas, yun po yung ating sundin. Hindi po kami mag-speculate kung ano man na baka gagantihan niya si dating Pangulong Duterte at kung ano man ang gagawin niya, o kaya baka kukunin naman siya sa gabinete ni Pangulong BBM. Those are all absurd and those are all na yun po lahat ay nakakatawang mga marites na mga walang kakwenta-kwentang mga usapan at balita. So good luck po kapag kay Senator de Lima kapag siya ay nabigyan ng bail at kung siya ay makakalaya. Siya po ay makakapagpasko piling ang kanyang mga mahal sa buhay. So nag-serve na siya ng time sa loob. So tingnan po natin. That's what we have always said. Sa Pilipinas, justice might be grinding slow, but it grinds exceedingly well. So let the courts decide on her fate, and then let her have her freedom if the court finds her worthy to do so. Yun lang naman po yun. So yung ingin ng politika, hindi po yan maganda. Bahala po sila. Ang unity team po ay buo. Ang unity team ay hindi sira-sira o watak-watak. Ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ay mayroong tiwala at pagkakasundo at sumpaan sa isa't isa. So kung sino man ang patuloy na nag-a-attempt na sirain yan ay good luck. Hindi po madadaan yan sa ganyang mga klase ng mga ingay ng politika. So sa muli po, sana po ay nabigyan namin po kayo ng impormasyon ukol sa napakagandang balita na ang Pilipinas ay number 1 pagdating sa larangan ng ekonomiya sa buong mundo nitong third quarter 2023 and possibly nasa top 5 sa buong mundo pagkatapos ng 2023. So, yun po.
there are so much things to look forward to. Nahirang na po ang magiging pinuno ng Maharlika Investment Fund, si Mr. Consing. Yan po ay isa pang nakita na magpapalugo pa rin sa ating ekonomiya kapag in place na po yung Maharlika Investment Fund. So, everything is falling into place. The Philippines is in a very, very good spot globally in terms of economic performance. And para dun sa mga walang ma-contribute na positibo, keep your kumaga, sana po maghanap kayo ng bagay na maaaring maipagmalaki sa ating bansa. Let us be pro-Philippines. Let us wish everybody working for the government well. Because when they do well, the Philippines will benefit. The Filipinos will benefit. So, yun lang po. Magandang araw po ulit sa lahat. Until next time, Jigs Carabeo po ulit ng Splat Communications. Thank you.